Pagkasabi nito, bahagyang itinaas ni Shera ang sulok ng kanyang mga labi na may malalim na pag-iisip at ang pang-uuyam sa kanyang mga mata ay lalo pang lumalim. Hindi na hinintay pang makasagot si Douglas. Siya na mismong nagpatuloy sa usapan at nagsalita sa malamig at malayong tinig. Douglas, dahil kailangan ka ng gusto ng anak mo, hindi mo na kailangan manatili para sa hapunan dito. Ang templo ko ay maliit at hindi kayang magpatuloy ng isang dakilang Diyos na katulad mo. Bumalik ka na kung saan ka nang galing. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang huling salita, yumuko siya at kinuha ang plato ng sinangag ng kanin na may itlog. Sa harap mismo ni Douglas, dinala niya ito pabalik sa kanyang mesa. Kumuha ng isang pares ng kutsara at tinidor at nagsimulang kumain habang binabasa ang isang aklat ng maayos. Na para bang ang presensya ni Douglas o ang kawalamp nito ay walang saysay sa kanya at hindi man lang makatawag ng kanyang pansin. Sa pag-ibig, ang unang nahulog ang loob ay nakatakdang matalo. Ngayon, hindi niya na ito mahal, kaya natural lamang na magiging maluwag siya. Huminto sa ere ang kamay ni Douglas na may hawak na kutsara. Mahigpit na nakakunot ang kanyang gwapong noo at nanatili siyang nakatayo. Halatang gulat at galit. Bilang isang tanyag na anak ng isang marangal na pamilya sa Pilipinas, sa loob ng 27 taon ng kanyang buhay, hindi pa siya kailanman napahiya ng ganito. Dapat siya'y nagalit siya, ngunit nang tumingala siya at nakita si Shera, kalma, nakafocus at eleganteng nakaupo sa ilalim ng liwanag, ang kanyang galit ay parang isang lobo na may butas. Hindi niya alam kung saan ito napunta at sa halip isang di maipaliwanag na lambing ang pumalit. Sa huli kung paano sila nauwi sa ganitong sitwasyon. Sa kabuuan ng lahat siyang nagkulang sa babae. Daddy, hinihintay ka ni Thea, umuwi ka na, pamimilit ng bata sa kanya. Ang biglang inosenteng boses mula sa telepono ang gumambala sa iniisip ni Douglas. Agad niyang iniwas ang tingin at napagtanto ang kanyang naging reaksyon at bahagyang nagulo ang kanyang pintig ng puso. Hindi na siya isang binatilyo at kahit pa may mga hindi maipaliwanag na damdamin siyang bumabalik para kay Shera. Hindi siya dapat maging ganun kahina na mawala sa sarili habang nakatitig sa babae. Maliwanag ang mga mata ni Shera habang pinapanood siya. Kalmado at walang bahid ng emosyon. Malinaw na hindi na siya pinapahalagaan nito. Nagbago ng panahon at nag-iba ng lahat. Sa wakas natikman niya kung anong pakiramdam ng hindi pantay na pag-aalaga at natuklasan niyang hindi niya ito gusto. Kahit na kaunti, matapos isarang kanyang telepono, madilim ang ekspresyon sa gwapong mukha ni Douglas. Naramdaman niyang isang uri ng kawalan, isang bagay na matagal niya nang hindi nadarama. Saktong bubuksan niya na ang kanyang bibig upang magsalita nang biglang may pumailan lang na elektronikong tunog ng pagpasok ng password mula sa kabilang panig ng pinto. Isang segundo lang ang lumipas bago bumukas to ng malakas. Pumasok si Maverick, may tuwalyang nakasabit sa kanyang balikat at isang bote ng tubig na pang sports sa kanyang bewang. Halatang kakauwi lang mula sa isang night run. Napansin niya si Douglas na nakaupo sa sofa at mayabang siyang nagtaas ng kilay. Mula siya malayo, mistulang ng aasar. Pagkatapos ay lumapit siya at walang pakundangang umupo sa tabi ni Shera na para bang pagmamay-ari niya ito. Sa kabila ng kanyang matipunong pangangatawan, walang hiya niyang ginamit ang kanyang inosenteng baby face upang magpa-cute. Shera, habang tumatakbo ako sa tabi ng ilog, aksidente akong nahagip ng malamig na tubig doon. Halika, tignan mo kung may lagnat ako, malambing niyang sinabi. Sa sobrang galit ni Douglas, pakiramdam niya ay parang sasabog ang atay niya. Mahigpit niyang pinigilan ang kanyang sarili. Habang ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod ay bumaluktot sa kamao. Tahimik niyang hinanap ng tingin ng anumang bagay na maaring gawing sandata upang maturuan ng leksyon ang mapagpanggap na lalaking ito. Ngunit ang pumigil sa kanya ay ang sunod na nangyari. Binaba ni Shera ang kanyang kutsara at walang pag-alilangan tinaas ang kanyang kamay upang damhin ang noo ni Maverick. Ang banayad at maingat nitong kilos ay biglang tumama sa isang matagal na nakatagong alaala sa puso ni Douglas. Para bang isang matalim na kutsilyong biglang sumaksak sa kanyang dibdib. Pinapahirap ang kanyang paghinga. Noon siya lamang ang may karapatang tratuhin ng ganon si Shera. Sa hindi kalayuan, matapos magawa ang kanyang mga gawain, waring biglang naalala ni Shera na nandun pa pala si Douglas. Dahan-dahan siyang lumingon at tinitigan ito ng may malamig na distansya. Isang peke, ngunit pulidong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Master Douglas Bustamante. Abala ko. Paalam ang kakaibang pangalang ito ay parang isang hampas sa ulo. Dahilan upang mapako si Douglas sa kinatatayuan niya na tila tinamaan ng kidlat.
Matagal ng panahon ang lumipas mula nang unang makita ni Shera at Douglas sa ilalim ng pagpapakilala ni Lolo noon. Isa pa lamang siyang musmos na dalaga, walang muwang, mahinang kumpiyansa sa sarili at kinakabahang tinatawag siyang young master. Tulad ng lahat ng iba pa, ngayon, binuhay muli ang nakaraan. Sadyang inilalayo ni Shera ang sarili niya mula sa kanya, lalo na sa harap ni Maverick. Ibig bang sabihin nito na napagtanto na ni Shera na imposibleng maging sila ng kanyang tito na napapanahon niyang tinapos ang pagkapit sa isang walang saysay na pag-ibig at sa halip ay binaling ang atensyon kay Maverick? Sa pagsapul ng ideyang ito, parang may matalim na kutsilyong tumarak sa puso ni Douglas. At sa kanyang madilim na mga mata ay sumilay ang matinding galit. Tinitigan niya ng walang emosyon na lalaki at babaeng magkatabing nakatayo sa hindi kalayuan. Kung isasantabi ang kanyang personal na pagkiling, kailangang aminin niyang si Maverick ay may pambihirang pinagmulan at kaakit-akit na anyo. Kung hindi ito magiging isang internet sensation sa loob lamang ng ilang araw na nagkaroon ng milyong-milyong tagahanga na parang kayang balutin ang buong ilog at dagat. Kung ganoon, paano mangyayaring si Shera lamang ang hindi makakita ng halaga ni Maverick? Huminto man ang iniisip ni Douglas sa puntong yun. Parang otomatikong gumalaw ang kanyang katawan. Isang hakbang siyang lumapit, marahas na hinilan dalawa palayo sa isa't isa at walang pag-anilangang binalibag ang isang suntok sa nakakainis na mukha ni Maverick. Douglas, walang alinlangang umatras ang ilang hakbang si Shera. Ngunit nang makitang paparating na suntok, agad siyang sumugod upang pigilan to. Sa wakas na palitan ng galit ang dati malamig at walang pakialam niyang mga mata. Si Evelina ay naghihintay sa'yo sa lumang bahay. Hanggang kailan mo balak manggulo? Inakala niya sapat ng pangalan ni Evelina upang pahupain ang galit ni Douglas. Ngunit hindi niya inasahan ang sumunod na nangyari. Tila hindi man lang nito narinig ang kanyang babala. Ang matalim nitong tingin na parang sa isang lawin ay nakatutok kay Maverick. Mahigpit na nakatikom ang manipis na labi ni Douglas at ang nakaukit sa kanyang mukha ay dalisay na puot. Wala nang duda, galit na galit siya. Si Shera ay asawa niya. Hanggat hindi pa siya bumibitaw, walang sinumang lalaking may karapatang pagnasaan ito. Shera, ito'y usapan sa pagitan ng mga lalaki. Huwag kang makialam, manood ka na lang, malamig na sabi ni Douglas. Simula nang mapahiya si Maverick kay Douglas, nung huling beses silang nagkaharap, halos hindi na lumabas ng gym si Maverick. Sa sandaling to, mabilis niyang niiwasan ng matuwid na suntok na lalaki na nag-ayos ng kanyang tindig na parang isang bihasang boksingero at may pang-uuyam na kumindat habang hinahamon to gamit ang isang kumpas ng daliri. Halika, Master Douglas. Nagdilimang tingin ni Douglas, mapanuyang ngumiti at sa isang iglap, muling sumugod ng suntok. Kasabay nito'y mabilis niyang inangat ang paa, tumira ng isang sidekick na malinis at walang sabit. Sa isang iglap, isang malinaw na bakas ng sapatos ang lumitaw sa bewang at tiyan ni Maverick. Baguhan pa lamang sa pagbuboxing si Maverick kaya hindi niya napaghandaan ang sipang yon. Nagawa niyang hawakan ng braso ni Douglas. Sa huling segundo ngunit sa tindi ng sakit sa kanyang katawan, napaurong siya at natumba. Tuluyang natamaan ng mesa at silya sa likuran niya. Teacher, mabilis na lumapit si Shera. Kita sa kanyang mukha ang pag-alala habang tinutulungan si Maverick na duguan ng labi. Ang buong dahilan kung bakit hinahon ni Maverick si Douglas ay upang mailabas ang galit nito para sa kanya. Ngunit si Maverick mismo nagtamo ng matinding sugat. Kung alam niya lang na ganitong mangyayari, hindi na sana niya tinanggap si Douglas. Muling bumalot ang pagsisisi at guilt sa kanyang puso. Sa galit, hinarap niya si Douglas na tila walang pakialam sa nangyari. Douglas, lumayas ka. Hindi ka namin kailangan dito. Dahan-dahang binaba ni Douglas ang kanyang tingin. Tahimik niyang pinagmasdan si Shera na mara siyang tinutulak palayo habang sa likuran nito'y si Maverick. Nakasandal sa pader at may bahagyang mapanuksong ngiti sa labi. Nakakainis. Alam niyang nasa maselan silang sitwasyon ni Shera. Pero bakit siya bumigay sa patibong ng lalaking ito? Ngunit kahit nabigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon, kung makikita niyang ibang lalaking lumalapit muli kay Shera at nakikita niyang nilalandi ang asawa niya, gagawin niya ulit ang padalos-dalos na desisyon. Uupakan niya pa rin ang mga ito. Hindi na inisip ni Shera kung bakit natahimik si Douglas. Hinila na lang niya ito palabas ng pinto't mariing sinara ito ng may malamig na ekspresyon sa mukha. Halos matamaan niyang matangos na ilong ng lalaki. Pagkasandal niya sa pinto't bahagyang huminga ng malalim. Dali-dali siyang lumapit upang tignan ang sugat ni Maverick. Sa sofa, napapahiyaw si Maverick habang marahang tinataas ang laylay na kanyang damit. Ang bahagyang nakalantad na mga muscles sa kanyang tiyan
ay natatakpan ng malalim na pasa. Patunay na walang awang naging sipa ni Douglas sa kanya. Hindi malaman ni Cher ang gagawin habang mahawak na mainit na tuwalya. Dahan-dahan niyang inabot ang namamagang sugat na lalaki at mahina niyang sinabi. Anong gagawin ko? Dapat ba kitang dalahin sa ospital? Hindi na, sapat ng kahiyang hindi ko natalo si Douglas. Sagot ni Maverick habang pibirong inayos ang kanyang damit. Tinitigan siya ni Shara na may bahagyang ngiti sa mga mata. Buti na lang at naisipan kung bumalik at tignan ka. Wala naman siyang ginawang masama sa'yo, hindi ba? Bilang isang lalaki sa isang banda, mas naiintindihan pa niya hindi maipaliwanag na intensyon ni Douglas kaysa kay Shara. Iba talagang instinct ng mga lalaki sa kapwa nila lalaki. Sa sitwasyong ito, syempre kailangan niya samantalahin ang pagkakataon upang lalong mapalalim ang pagkainis ni Shara kay Douglas. Hawak ang mainit na tuwalya, bahagyang namulang mga mata ni Shara at hindi niya alam kung anong sasabihin. Sa mga nagdaang araw, napakabuti sa kanya ni Maverick sa kanya. Napakabuting hindi niya alam kung paano ito matutumbasan. Tahimik na pinapanood ni Maverick ang babae at agad na kumuha ng ilang pirasong tissue. Pagkatapos, inabot yon sa kanya ng medyo nag-aalangan. Paulit-ulit niyang sinabi, Shara, tingnan mo, buhay na buhay pang guro mo. Hindi na kailangan pumunta sa ospital. Kaya pakiusap, huwag kang umiyak kung hindi talagang mahirapan akong magtulog ngayong gabi. Kinagat ni Shara ang kanyang labi at kinuha ang tissue. Biglang naalala niyang biro ni Aliana noong nakaraan, kaya mas lalo nag-alinlangan ng kanyang damdamin. Katulad ng pagkakaalam niyang may napakalaking agwat sa pagitan niya at ng kanyang tito. Halos ganun din ang agwat nila ni Maverick. Isang taong halos hindi niya kayang maabot. Kaya kahit gaano pa ka-joker si Maverick, hindi kailanman pumasok sa isip ni Shara na may totoong damdamin to para sa kanya. Ang alam niya lang ay ang teacher-student relationship. Bukod pa doon, mabuti silang magkaibigan nito. Nang mapansin ni Maverick na biglang natahimik si Shara, bahagya siyang kinabahan. Halos iniisip na baka nadiskubre na ni Shara ang kanyang lihim na damdamin, kaya sa mahinang tinig tinanong niya ito. Shara, anong iniisip mo? Nagising si Shara. Wala sa kanyang malalim na pag-iisip at agad niyang nasilayan ang malapit na mukha ni Maverick sa kanya. Hindi tulad ng kanyang tito na may malamig at marangal na dating, si Maverick ay may nakaka-relax na presensya na nagpapadama sa isang tao na kaya nilang sabihin ng malaya ang kanilang totoong saloobin. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kumarap siya ng ilang beses at sa kabila ng pag-aalinlangan, hindi niya napigilang mamula. Sa pautal-utal na tinig na tanong siya, Teacher, sabihin mo nga sa akin ng totoo, gusto mo ba ako? Kahit na kaunti lang. Talagang tinuring niyang malapit na kaibigan at guro si Maverick. Kaya para sa kanya, hindi maaring pabayaan ng ganitong bagay na manatiling hindi malinaw. Kailangan itong pag-usapan ng maaga. Sa hindi inasahang tanong na yun, biglang binaba ni Maverick ang kanyang tingin. Pilit na tinatagong bukso ng damdamin sa kanyang mga mata. Bukod sa hindi pa niya tsak kung gaano kalalim ang damdamin niya para kay Shara. Mali rin ang pagkakataong ito para sa isang seryoso at romantikong pagtatapat. Matapos magpasya sa kanyang sagot, bigla siyang tumawat matapos ang maikling katahimikan, tinignan niya si Shara na may pilong ngiti. Sa isang kunwaring nagulat na ekspresyon, humiga siya sa sofa na parang walang pakialam at sinabing, Aha, alam ko na. Ang salbahing estudyanteng ito ay may balak sa kanyang guro. Sige na, huwag ka na maghanap ng palusot. Pinaka-worst, hihiga na lang ako dito at hindi lalaban. May pagnanasa ka pala sa akin. Sige, pahirapan mo na ako kung gusto mo. Ang kanyang paglarong biro ay lumabas na napakadali na tila nagkaroon si Shara ng masamang intensyon. Bahagyang bumuka ang bibig ni Shara, ngunit hindi niya alam kung si Maverick ba sadyang iniiwasan ng sagot sa kanya o talagang hindi siya nito sineryoso. Ngunit kung ipipilit pa niyang magtanong, hindi ba't parang siya na mismo nagbubuyo sa isang bagay na hindi naman dapat? Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang tibok ng puso. Inalis niya kung ano-anong iniisip at unti-unting nagbalik sa puti ang kanyang namumulang pisngi. Walang alingalangan niyang tinaas ang lilayan na damit ni Maverick. Nang makita niya may bahagyang pag-asa sa mga mata nito, gumiti siya ng bahagya at mahinahong pinahid ang mainit na tuwalya sa kanyang sugat. Hoy, wala man lang bang ibang benepisyo? Pabirong tanong ni Maverick sa kanya, nagulat to sa init ng tuwalyang nilagay niya. Wala, sagot ni Sharang hindi na kinayang biro. Dito ka na lang matulog ngayong gabi, ibibigay ko sa iyong maliit na kwarto. Tumayo siya, ngunit bago siya makalayo, hinila ni Maverick ang kanyang pulso mula sa likuran. Nagulat siyang lumingon. Bakit? Ikaw ang matulog sa kwarto. May video conference pa akong ayusin mamaya. Nang mawala ang kanyang mapaglarong ngiti, ang anyo ni Maverick ay biglang naging matatag at seryoso. Ang kanyang matikas na mukha ay naglalabas ng isang mapanuksong karisma. Ngumiti siya kay Shara at mahinang sinabing, Matulog ka ng mahimbing, Shara. Sa sandaling yun, ngayon lang talaga naisip ni Shara na kahit na madalas magbirong lalaki, siya isang tunay na lalaki hindi dapat baliwalain.
Wala sa sarili siyang tumango at halos nagmamadaling umalis sa sala na parang tumatakas. Pinanood ni Maverick ang papalayong figura ni Shera hanggang sa tuluyang mawala ito sa likod ng pinto. May bahagyang ngiti sa kanyang labi habang inaalala ang nervyos at mahihain itong ekspresyon kanina. Habang tumatagal ang pagsasama nila, lalo niyang nakikitang maraming mabubuting katangian ni Shera. Kung magpapatuloy ito, halos nakikita na niyang hinaharap ang araw kung kailang maaaring ipagtapat niyang kanyang nararamdaman. At pagkatapos ay tatanggihan siya ni Shera na may labis na pagiging paumanhin. Pagdating sa pag-ibig, labis na nasaktan si Shera noon. Kaya matagal niya nang iniwasan to na parang makamandang na ahas o isang nakamamatay na lason. Paano siya mapapabago noon? Paano niya ito matutulungan tuluyang makalaya mula sa sakit na nakaraan? Sa mga sumunod na araw, madalas na laman ng mga economics tabloids ang magazine si Eros at ang suot niyang Shera earrings. Ang kombinasyon sa kanyang matikas na itsura at ang marangyang alahas ay lalong nagpalakas sa kasikatan ng Mavilush brand na nagdulot ng mga order na umabot sa 8 digit ang halaga. Dahil dito naging abala si Shera sa trabaho, ngunit isang araw dumating si Aliana sa studio ng may misteryosong aura. Habang hindi nakatin si Maverick, agad itong hinila si Shera papunta sa tea room para sa isang pribadong pag-uusap. Shera, nabasa mo na bang mga balita sa Weibo nitong mga araw? Binabasa ko pa rin, sagot niya. Hindi ka agad naintindihan ng ibig nitong sabihin. Umiling siya ng walang pag-aalinlangan. Matagal nang nasa trending ang tungkol sa akin. Ano pa bang bago? Matagal nang tapos ang issue tungkol kay Madam Bustamante pero nagatubili si Aliana na ituloy ang sasabihin. Halatang galit habang binuksan ng isang webpage sa kanyang cellphone at inabot ito kay Shera. Siguradong kagagawan to ng walang hiyang si Evelina. Talagang gusto ko siyang murahin. Hindi malinaw kung kailan nagsimula pero may isang balita tungkol kay Madam Bustamante na palihim na kumakalat hindi sa Weibo. Ang pinagmulan nito ay matuntun. Isang sulyap pa lang, agad na tumimo sa isip ni Shera ang malulupit na salitang ginamit sa artikulo. Patay na sanggol, kasamaan at karma. Bigla siyang nanlamig at namutla ang kanyang muka sa isang iglap bago pa matapos basahin ni Shera. Agad na inagaw ni Aliana ang kanyang phone at pinagmasdan ng nanginginig na katawan ni Shera na may pag-aalala. Palihim niyang pinagsisihan ng pagpapakita ng ganitong malupit na chismis tungkol sa kaibigan. Ngunit kailangan lutasin ng mga bagay na ito. Masyadong malisyoso ang mga chismis at bawat salita'y paninirang puri sa imahe ni Shera. Kaya't lihim lang niya itong sinabi sa kaibigan. Upang hindi marinig ni Maverick, Shera, huwag ka mataranta. Kumalma ka. Hihingi ako ng tulong kay Miggy. May bigat pa rin ang kanyang entertainment company sa industriya. Magpapakalat tayo ng ilang iskandalo sa mga artistang hawak nila para mabilis na malihis ang atensyon ng mga tao. Sabi niya sa kaibigan. Sa ganong malupit na paraan, pinakitang nakaraan, walang awang hinahalukay ang pinakamasakit na sugat sa puso ni Shera. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Napasandal siya sa dingding. Nanginginig ang kamay habang nilabas ang kanyang phone at binuksan ang opisyal na website ng Mavilus. Walang nakakaalam kung kailang nagsimulang makakuha ng atensyon ang balitang ito. Ngunit batay sa mga komento sa pahina, mas maraming nakarinig tungkol sa insidenteng ito kaysa sa inakala niya. Paano nalaman ni Mrs. Bustamante ang ganong kalupit na estilo at ginamit ang pagbubuntis para pilitin ang kasal, sinirang pagmamahalan ng dalawang tao, at sa huli ay pinurusahan ng Diyos at nawala ng anak? Wow, hindi ko akalain na may kapal na mukhang maging isang designer ng isang malupit na babae. Plano ko sanang bumili ng bracelet para sa kapatid ko sa kanyang kaarawan, pero ngayon mas mabuting huwag nang suportahan ng ganitong klaseng tao. Ginamit niyang hindi pa sinisilang na bata bilang isang kasangkapan, kaya tama lang na kinuha ito pabalik ng Diyos. Kasalanan niya may masamang ugali siya at hindi siya karapat-dapat na maging ina. Sa isang tingin pa lang, hindi mabilang ang mga katulad na mapanirang komento. Dahan-dahang dumaan ang mga daliri ni Shera sa ilang pahina at parang nanlamig ang dugo sa kanyang katawan. Nabubuhay ang mundo ngayon sa isang panahon ng entertainment to death. Hanggat may kontrobersyang sapat na nakakaakit ng pansin, walang may pakialam kung inosente siya o hindi. Walang katotohanan ang mga sinasabi nila. Mga oportunistang walang puso. Gusto makinabang sa kasawian ng iba. Mahigpit na hinawakan ni Aliana ang kanyang kamay. Litong-lito ngunit mabilis ang pag-iisip. Isipin mo, matagal nang umina kasikatan tungkol sa'yo. At wala namang patunay ang mga chismis na ito. Pero bakit biglang ang daming nakikisyaw-syaw? Posible kayang sobrang ganda ng takbo ng Mavilus? Kaya naapektuhan ang kita ng ibang local jewelry brands? Kakabukas pa lang ng Mavilus nang wala na pang kalahating buwan. Pero ilang araw pa lang ang nakakalipas, pumalo na sa 8 digit ang kita nito. Kahit na sabihin pang malaking bahagi nito ay dahil sa kagandahang loob ni Eros,
Hindi maiwasang isipin na may ibang negosyong naiinggit at gusto nang pabagsakin ang Mavelus bago pa itutuluyang makaagaw sa kanilang merkado. Habang iniisip niya ito, mas lalo lang lumakas ang kanyang hinala. Gusto niyang tulungan si Shera, pero ibang mundo sa negosyo. Wala siyang gaanong alam tungkol dito. Nakita ni Shera ang pawis sa noon ni Aliana dahil sa labis na pag-aalala. Unti-unti siyang kumalma at unti-unting nakawala siya pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kung totoong mga chismis, matagal na sana siyang bumagsak dahil sa mga ito. Pero mabuti na lang at malinaw sa kanyang alaala, hindi patay ang kanyang anak, buhay na buhay ito. Nasa tabi ng kanyang tunay na ama at naghihintay na matagpuan niya. Ayos lang, may paraan palagi. Pilit na ngumiti siya tinila palabas si Aliana. Pagkabukas ng pinto, tumambad kaagad sa kanilang malalim na tingin ni Maverick. Teacher ako, bahagyang napangiwi si Shera. Ayaw niyang abalahin ng iba sa kanyang personal na problema pero hindi na lang ito tungkol sa kanya. Apektado na rin ng Mavelus, ang kanilang munting kumpanya sa personal na problema. Sa usaping publiko at pribado, kailangan niyang bigyan ng paliwanag si Maverick, ang kanyang kasosyo. Bukod pa ditong mga naunang chismis si bahagi ng nakaraan, ngunit ito lamang ang hindi niya kayang ipasawalang bahala. Bago pa man makapagsalita si Shera, seryosong sumingit si Maverick. Shera, nakipag-ugnayan na ako sa legal team ng pamilya namin. Ang lahat ng taong malistyosong naninira sa iyo isa-isang papanagutin. Huwag nilang isiping ligtas sila sa pagtatago sa likod ng screen. Hindi na mahirap alamin ang IP address sa panahong ito. Lahat sila ay magbabayad para sa kanilang mga salita at gawa. Sa mga nakaraang araw, sunod-sunod ang mga order sa studio, parang bumubuhos ng niebe. Kaya sobrang abala si Maverick na halos makalimutan ng kumain at matulog. Kung hindi lang biglang dumating si Aliana at misteryosong hinila si Shera sa loob ng tea room na matagal, hindi sana niya namalayan na muling nabuhay ang lumang balita sa Weibo at naging mas malala pa. Oo nga, ang galing, alam ko may paraan si Maverick. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Aliana, noon pa man gusto niya nang kumbinsin si Shera na humingi ng tulong kay Maverick. Ngunit nag-aalala siyang baka mahirapan itong magsalita. Buti na lang at maagap ang lalaki at kusa na itong umaksyon. Marahang tumango si Shera. Hindi na kailangang ipaliwanag pang pasasalamat sa kanyang boses. Salamat sa inyo. Ang problema mo'y problema ko din. Huwag ka na masyadong formal sa akin. Lumapit si Aliana at niyakap si Shera. May luwas sa kanyang mga mata. Mahinang hinaplos ang likod nito at bumulong. Huwag kang mag-alala. Lilipas din ang lahat ng sakit ng ito. Ikaw na marahil ang huling dilim, bagong liwanag. Bakit ka pa ba masyado kang formal sa akin? Napahinga ng malalim si Maverick. Bahagyang namula ang mga tenga saka bumaling sa computer screen. Matapos ang ilang segundong pag-alinlangan, sinabi niya, Shera, natuntun ko ng unang Weibo account na nagpakalat ng chismis. Batay sa paraan ng pagsusulat niya, malamang pamilyar siya sa'yo. Sa tingin mo ba si Douglas ang nasa likod nito? Nagyelong ekspresyon ni Shera at isang matinding kirot ang dumaan sa kanyang puso. Naalala niya tusot nakakatakot ang tingin ni Douglas nung itinulak niya ito palabas ng pinto. Ilang araw na nakalipas. Unti-unting lumamig ang kanyang mga mata. Tama, maliban kay Douglas at Evelina, sino pa bang nakakaalam ng lahat na nangyari sa kanya nitong nakaraang 5 taon? Hindi niya kailanman binanggit ng mga pangyayari sa ospital, lalo nang tungkol sa isang mahinang, inosenteng buhay na napilitang isilang na mas maaga dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Kahit pa nauwi sa matinding hidwaan ang relasyon nila ni Douglas. Inakalang yun na ang huling bagay na kaya nilang ipagkasundo, ang hindi paglabas ng lihim tungkol sa kanilang anak, ngunit tulad ng 5 taon na nakakalipas, napakagaling pa rin niyang gawing miserable ang buhay ni Shera. Kahit hindi siya direktang may gawa, imposibleng walang kinalaman si Evelina. Malalim ang buntong hininga niya habang pinipigil ang nag-uumapo na galit sa kanyang puso. Mahinahon niyang sinabi, isipin na lang natin na siyang may kagagawan. Tutal, pamilya naman sila ni Evelina. Kung si Douglas nga kumokontrol sa public opinion, pinakamabilis sigurong paraan ng ipaayos to kay Mr. Bustamante. Hindi mapakali si Aliana at hindi mapansin ang tingin ni Maverick na tila gustong magboluntaryo. Shera, bakit hindi mo subukan tawagan si Mr. Bustamante at alamin kung ano masasabi niya? Samantalang sa punong tanggapan ng Bustamante Group, katatapos lang ni Eros sa huling pulong ng umaga na makita niyang papalapit si Eric. Nagmamadali at halatang balisa. Sir, pakatingnan po ito. May respeto itong yumuko at nilapag ang tablet sa harapan ni Eros. Seryosong mukha at bahagyang tinaas ni Eros ang kilay. Tila nag-iisip bago niya kinuha ang tablet at sinuri ang nilalaman nito. Makalipas ang 4 o 5 segundo, bahagyang sumikit ang kanyang mga mata. Puno ng panganib ang titig niya. Nang magsalita siya, malamig at matigas ang tono niya at halos hindi makilala ang kanyang boses. Makipag-ugnayan ka agad sa Public Relations Department.
Bago sumikat ang araw bukas, gusto kong makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa utak sa likod nito. Samantalang hindi pa rin makapagdesisyon si Shera kung dapat ba niyang ipaalam kay Eros ang tungkol sa bagay na ito o mas tama sigurong sabihin na, bago pa man siya makapagdesisyon, isang hindi kilalang number ang tumawag sa kanyang phone. Ang balitang dala nito ay labis na nagpapaalala sa kanya, kaya hindi niya na nagawang isipin pang bagay. Ibang 2:00 ng hapon, magkasamang dumating sina Shera at Maverick sa Manila Doctors. Agad nilang tinanong ang nurse sa front desk kung saan papalapag nandun ng kanyang ina. Habang unti-unting tumataas ang elevator, nagmamadaling sinabi ni Maverick sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Sa pagpasok at pakipag-usap sa iyong ina, babantayan ko ang hagdan at kung sakaling dumating ang iyong ama, gagawa ko ng paraan upang maantala siya at kagad kitang tatawagan." Teacher, salamat. Alam ni Shara na may pagmamahal pa rin sa kanyang ina, ngunit hindi nito kayang salungatin ng mahigpit ng pamamahala ni Alfonso. Kaya naman nang umalis si Alfonso upang magsugal, palihim na humiram ng phone ng kanyang ina mula sa isang stranghero, tinawagan siya upang ipasabi na dumalaw siya sa ospital. Sa totoo lang, hindi sapat ang pagmamahal ng kanyang ina sa kanya. Ang katotohanan ay madalas na napakasakit at hindi mo maiwasang mapaiyak. Dumating ng elevator kasabay ng mahinang tunog ng ding. Mabilis na inayos ni Cher ang kanyang isipan, ngumiti at mag-isang nagtungo sa silid ng kanyang ina. Upang hindi mahalata ni Alfonso ang kanyang pagbisita, sakaling bumalik ito, hindi na siya nagdala ng prutas o anumang pagkain. Hindi dahil sa takot siya dito, kundi dahil ayaw niyang ilagay sa alanganin ng kanyang ina. Tulad na nabanggit ni Douglas noon, sinagot ng pamilya Bustamante ang lahat ng gastusin at sa pagpapagamot ng kanyang ina at nilagay ito sa pinakamagandang VIP ward upang matanggap ang pinakamahusay na pangangalagang medical sa lungsod. Marahang tinulak ni Cher ang kulay mauve na pinto. Doon nakita niya kanyang ina, mahihina, payat at nakasandal sa ulunan ng kama. Nang makita siya nito, bahagyang naglaho ang sakit sa mukha nito, ngunit bago pa man ito makapagsalita, agad nang namuo ang luha sa malabo nitong mga mata. Mahina at may lungkot nitong binigkas. "Shera, mabuting anak ko, lumapit ka't hayaan mong makita ka ng iyong ina." Pinaghandaan niya ng sandaling ito. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ng sarili na manatiling kalmado at huwag muling magpapadala sa damdamin. Ngunit paano niya magagawang isipin pang nakaraang hinanakit sa harap ng isang ina na tila napaka kaawa-awa. Agad siyang naupo sa tabi ng kama at nagtanong tungkol sa lagay nito. "Ma, malubha pang sakit mo. Hindi ba nakahanap ng magaling na doktor si Douglas para sa'yo?" "Hindi. Mabuting pag-aalaga sa akin ni Douglas." Nang mabanggit si Douglas, pinikit ni Simang ang kanyang mga mata. Pumatak na sunod-sunod ang kanyang mga luha upang mahina niyang binigkas ang pangalan ng anak. "Shera, Shera." Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak. Napakahigpit na halos hindi mapansin ang huli, ngunit sapat para maramdaman ang bigat ng damdamin ng ina. Sa kabila ng mga taon na kanilang pagiging mag-ina, kahit hindi sila magkaunawan sa isipan, alam ni Shera na may nais ipahayag ang kanyang ina, ngunit hindi nito alam kung paano sisimulan. "Ma, sabihin mo lang kung anong nais mong sabihin." Ayon kay Douglas, ang sakit ng kanyang ina ay may kinalaman sa kanyang pag-iisip. Mas mabuting ilabas nito ang kanyang saloobin kaysa kimkimin ito ng iba't ibang emosyon ng lumitaw sa mukha ng kanyang ina. Kitang-kitang matinding paghihirap ng kalooban nito. Sa huli bumuntong hininga ito na may panghinayang at nagtanong, "Shera, sabihin mo sa akin ng totoo bilang isang ina. Naging masama ba talaga ang pagtrato ko sa'yo?" Natahimik si Shera, matagal niyang hindi nakasagot. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Hindi niya rin alam kung anong pakiramdam ng ibang mga anak sa kanilang ina. Ngunit kung ikukumpara siya kay Evelina, pareho silang lumaki sa isang pamilya. Napakalaki ng pagkakaiba ng pagtrato sa kanila mula pagkabata hanggang pagtanda. Kahit napilitin niyang magsinungaling para paluguran, ang kanyang ina, hindi niya kayang bigkasin ng isang mapagkunwaring sagot. Hindi na mahalaga kung maniniwala man ang ina niya. Hindi niya rin kayang dayain ang sarili niya. "Ma, naiintindihan ko. Kasalanan ko to. Ano bang karapatan kong pilitin kang magsinungaling para lang mapanatag ako?"